Kamusta po YouTube? Magandang umaga, magandang tanghali at good evening po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga bisita namin at lagi po namin nakakasama po dito po sa Papong TV. Ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga utol. Kung bago kayo dito, wag niyong kalimutan mag-subscribe. Siyempre po, paki-like na rin po, paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil everyday naman po tayo nag-upload dito po sa aming channel. Pag-uusapan natin ngayon mga utol kung ano po ba yung tamang approach. Kung halimbawa tayo po ay parang nilalayuan na, medyo ini-ignore, hindi na nga po tayo pinapansin. Specifically po ng taong mahal natin or let's say ng ex po natin. Halos lahat tayo ay nakaranas na po ng pakikipagrelasyon. At ang iba nga po ay kasalukuyang dinadaanan at na-experience po ang pag-uusapan natin ngayon mga kapapong. Ito po ay yung dreadful situation na kung halimbawa tayo po ay nilalayuan na po ngayon, dry at parang malamig na po ang ating kausap. Ice cold mga kapatid na formerly naman ay mainit pa po sa kape. Paano po ba ito mga kapapong? Yan ang puupuan natin ngayong araw na to. Pag-usapan natin yan. Pero bago tayo umusad, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. Welcome back at magandang araw po sa inyo mga kapatid. Bago po tayo mag-proceed, gusto ko po muna sana kayong imbitahan na baka pwede naman po maglambing na paki-like and follow naman po tayo sa ating Papong TV FB page dahil dyan po tayo naglalagay ngayon ng mga short video natin bilang tugon po natin sa mga sumusulat po sa atin sa ating comment section mga utol. Diyan din po tayo naglalagay ng mga latest po sa ating channel. Maraming salamat po. Puntahan na po natin ang ating paksa today. Kung nandito ka na sa ganitong klaseng sitwasyon at ramdam na ramdam mo ang sakit kapatid. Ramdam na ramdam mo ang pag-aalala. At syempre po yung dinudulot nito sa atin. Pero instead na mag-overthink nga po tayo mga utol, alamin muna natin kung bakit po nangyayari yon. Alam ko po sa ngayon ay naghahalong urong-sulong ang nararamdaman nating kapatid. Yung tipong parang gusto mo na mag-move on at medyo parang nag-hold back ka naman na parang gusto mo siyang suyuin. Hindi natin maintindihan no? Alamin natin yan ngayon mga utol. Alam ko po na you've already did your part, na parang halos nagawa na rin po natin lahat. Pero wala pa rin pong malinaw na outcome. Coming from our ex mga utol, not even to get closer towards you. At ito nga po, at lalong lumalamig, at parang lumalayo, nang lumalayo po ang ating ex. Malinaw, at literal na emotionally close ang ating ex. Kung lumalayo na nga po siya sa atin, at gusto mo po siyang bumalik mga utol, para maranasan din niya ang sakit ay hihingi po ako ng paumanhin dahil maaaring hindi para sa iyo ang videong ito kapatid kung meron kang puot na nararamdaman sa dibdib mo. Pero kung mahal mo siya at handa ka na rin po na maibalik siya to spend a healthy relationship po sa iyo. Kumbaga walang anger, walang galit na nararamdaman, malinaw na para sa iyo ang videong to kapatid. Now po na dapat na po nating maintindihan na ang isa sa mga dapat maipakita sa lumalayo at malamig na ex ay emotional strength. Regain composure at piliting makontrol ang sarili before anything para maiwasan ang makagawa ng anything or sitwasyon that might push him or her papalayo nga po sa atin. Well, kung nagawa mo na po ito mga kapatid, hindi na po natin pwedeng balikan. Kailangan lang po nating ihinto na po kaagad-agad. Ganito po kasi yung mga kapapong. Pag tayo po ay nasasaktan, iniiwan po tayo ng taong mahal po natin, naturally ay nagkakaroon po tayo ng panic. Para po siyang gas pedal ng sasakyan. That triggers the fight or flight response nga po ng isang tao. A response that prepares our mind kung tatakasan ba natin o lalabanan o haharapin natin ang isang situation. Especially nga po sa isang relationship. At kadalasan, pag nararanasan natin yan, na-experience natin yan, automatically, ang brains po natin will stop to think logically. Kaya nga po, yan ang una nating ipinapayo para makapag-isip po tayo ng tama, kapatid. Then, syempre, pag naapektuhan po ang pag-iisip natin, emotionally affected tayo mga utol. Tapos, makikinig na lang tayo dun sa maling tinuturo ng instincts po natin. Remember, time makes us stronger and space makes him or her wonder mga kapatid. Dun siya mag-iisip. Importanteng alam na alam natin to kapatid to succeed. Dahil kung halimbawang lumalayo at lumalayo na nga po ang ex natin papalayo sa atin, something is not right at malamang na dahil constantly ay nandyan ka.
Minsan kasi pag madalas tayong nandyan, kumbaga parang still nararamdaman pa niya tayo, although nagkaroon na nga po ng breakup, malaking bagay yon na naapektuhan sila. Distance yourself and use time and space apart to clear your mind. At syempre para din po sa kanya yung kapatid. Alam nyo na kailangan din niya to kapatid. So both beneficial to sa inyong dalawa. The main reason kaya ito kagad ang pinuputol ko dahil probably yan po ang problema. Most likely naman po talaga yon. I need you to be his or her mate value. Yung may halaga na parang partner niya kapatid. Kung andyan ka kasi after a certain breakup, their attraction mechanism will work at magsisignal sa kanya na di ka high value as a person. Kasi generally, alam naman po natin yan na ang high value person ay hindi po ipagsisiksikan or pipilitin ang mga bagay-bagay. Alam po kasi ng karamihan at lalong-lalo na po ang ex natin dahil kabisado niya tayo na ang low value person ay kikilos para humabol. Hindi papayag, ipaglalaban, ipagsisiksikan nga po ang sarili, magmamakaawa sa ex. Kapatid, alam po ng attraction mechanism ng ex natin ang mga bagay na yan. Pag nakabantay ka kasi at parang hindi mo kayang magpaubaya, i-prioritize yung space po sa inyong dalawa, it concludes that you are insecure about what he or she might be up to. Parang hindi mo siya kayang pabayaan kapatid, di ba? Kahit sa isang relationship, medyo red flag yan. Pagka yung parang nakabantay ka na parang hindi ka makapayag-payag, hindi mo siya inaalaw sa mga bagay-bagay, alam mo yun yung parang possessive ka, may takot ka, insecure ka, kumbaga malaking red flag kagad yan sa kanila utol. Dito kanya masesense na even ikaw mismo ay may pagdududa po sa sarili. Lumayo ang ex mo utol. Nagkaroon kayo ng breakup or let's say iniwang ka and it doesn't mean na kailangan mo siyang habulin at ipaglaban. In fact, prepare to get him or her to fall for you. Nabanggit ko nga po sa isang short video natin na pagka ito ay binago natin, pinwersa natin, 3 pilang actually ang ibabalik niyan. Pilit, pity, at pretension mga utol. Kaya ito po ang tamang approach kung halimbawang lumalayo ang ex natin. Makiramdam ka pero hindi mo kailangan habulin. Keeping your distance sa ex po natin kung halimbawang lumalayo siya or malamig siya ay magpapalabas po ng totoong saloobin niya. Ipaubaya mo yon kapatid, ipakita mo talaga sa kanya kung ano yung itsura, yung picture po ng isang breakup. Sometimes kasi they do split with us pero hindi po sila sigurado kung anong itsura nito, kung ano ba talaga yung mararamdaman nila if ever na kayo po ay nagkalayo. Lumalayo yan, nakikita mo kapatid, pero deep inside, naapektuhan din po sila. Huwag mo tong ipagdamot sa kanya kapatid. Kung yan ang hinihiling niya, ibigay mo. Because hindi sa patuloy na pagpapakita or pagpapatunay mo ng pagmamahal mo ang magpaparealize sa kanya or magpapabalik nga po sa kanya. Kung di yung manotice niyang wala ka na po doon kapatid. Hindi po niya makikita yung butas na naiwan mo kung parati kang nandyan na parang vulkasil utol. Ang general rule nga po rito mga utol ay hindi po kayo pwedeng magtagumpay or even magkabalikan na nga po sa mga oras na to unless both of you had fixed such problem kaya nauwi po kayo sa isang breakup. Kapapong, emotionally, alam naman po natin na sa isang breakup, hiwalayan ay may pride, fear, pain po yan. Mga bagay-bagay na nagpapahirap nga po sa inyong dalawa, mga hindrance para magkabalikan kayo or magtulungan man lang. So, in order to tap his or her emotions, kapatid, yung nararamdaman niya sa'yo, you need to stop validating or even updating your ex. Kailangan po siyang magkaroon ng sense of wonder at ma-curious po sa atin. Kapatid, dahil may tamang oras po para dyan, dahil by this alone ay kusang mahihil at mawawala lahat ng pride. Kumbaga, wag na natin pahirapan yung sarili natin na nag-iisip tayo, ano ba dapat ang gawin, ano ba dapat ang ipakita kapatid. By simply being away from your ex ay gagaling at gagaling na po yung mga bagay-bagay o yung mga negative thoughts po na nangyari sa inyong dalawa. Naturally, lahat ng pride, fear at pain na yan ay kusang gagaling kapatid. Parang wounds o sugat lang yan na kusang gumagaling sa tamang panahon. Na even wala kang gawin ay gagaling naman po talaga siya. Ganon din po ang nangyayari sa atin sa ating ex mga utol na ngayon ay nagkaroon ng lamat o sugat na kailangan lang po nating magpaubaya.
kailangan lang po nating ibigay sa kanya kung halimbawang lumalayo siya, utol. Maaring ang paglayo ng ex mo sa'yo ay hindi niya sinasadyang mag-inflict ng pain sa'yo, kapatid. Pero baka ito ang nakikita niyang solusyon para mapabuti kayong dalawa, mga utol. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin ang mga YouTuber na Pilipino. Siyempre po, patuloy po nating suportahan at alagaan po ang ating pamilya. Bantayan po natin ang ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.